bukod sa ulan, meron pong hangin ngayon na umiihip dito at sa lakas po ng hangin, ito po ang nangyari sa payong. May kanya-kanya kaming payong dito mga kapuso na supply sa amin ng network. Pero nakita nyo naman, ganitong katindi yung hangin dito mga kapuso. Kaya hindi lang po ulan ngayon. Sana hindi ito nangyayari. Sana hindi ito nangyayari sa ibang lugar. Itong ulan, malakas na buhos, biglang-biglang, tumigil na nga eh. At ngayon naman po may kasama ng hangin. Samantala, dumapo tayo sa merong sodo o lalawigan ng Bataan. Nandun po si John Consulta. John, kumusta dyan sa Bataan? Mike, mayat maya nga kung bumuhos ang malakas ding ulan dito sa probinsya ng Bataan. Pero dahil nga sa ramdam na sama ng panahon sa buong lalawigan, ay hindi na naiwasang umapaw nga mga pangunahing ilog, partikular itong sa bahagi ng Dinalupian at Hermosa, Bataan. Ang resulta, Mike, malawakang pagbaha. Rumaragasa ang tubig mula sa mga umapaw na ilog sa Dinalupian at Hermosa sa Bataan. Hindi man ganun kalakas ang buhos ng ulan kumpara nitong mga nakaraang araw, lubog pa rin ang maraming mga barangay. Ang mga dating palayan, nagmistulang lawa. Ang ilang mga residente, di makaalis sa kanilang mga bahay para bumili ng pagkain. Sa lakas ng agos ng baha, tumumba ang ilang mga poste. Ang bahay na ito, tuluyang gumuho ang flooring matapos tangayin ng baha ang lupa sa ilalim nito. Kasama ang GMA News, tinungo ng ilang rescuers sakay ng isang 10-wheeler truck ang isang tawag ng saklolo. Pero ang aming pinuntahan, hindi bahay kundi isang ospital sa Dinalupihan. Walang kuryente sa ospital. Nasira rin ang ilang equipment ng baha. Isolated ito dahil sa sobrang taas ng tubig. Walang kuryente dito sa lugar, tapos binabahan na rin po yung ospital. Kaya po nag-decide na pati po yung provincial natin na itatransfer na po sila ng Balanga, which is sa provincial hospital. Isinakay din ng kapapanganak na babaeng ito kasama ang kanyang 1-day-old baby na si Sheila Kay. Apa yung baby? Sige po, sige po. Pero ang pinakamahirap, nang iakyat ang pasyenteng naka-stretcher, kailangan daw siyang agad mailipat sa ibang ospital. Critical daw ang kanyang kondisyon. Pagkatapos maitawid sa kadibdib na baha, maingat siyang ibinaba ng mga tauhan ng Red Cross, PNP at Philippine Army. Nagpapasalamat po ako sa mga nag-rescue sa amin mula sa baha sa hospital ng Dinalupihan. Malaking tulong po para sa amin ng pag-rescue nito. Para sa baby. Tsaka yung mga ibang may sakit pa po. Sadyang napakahirap talaga ng sitwasyong binubuno ngayon ng mga residente dito sa Barangay Kataning, Hermosa, Bataan dahil bukod nga sa lubog sa tubig baha ay wala pang kuryente. Pero ang pinakamasaklap pa sa ngayon ay itong mga gamit na ito na nasira ng tubig baha. Mga libro na gamit sana ng mga bata ngayon balot na ng putik, pilit na pinapatuyo para kahit paano daw ay mapakinabangan pa rin sa kanilang mga eskwelahan. Problemado ngayon ang mga residente sa kapal ng putik na dala ng baha sa malaking bahagi ng bayan ng Hermosa. Apel lang ngayon ng mga residente, gaya ng 78 taong gulang na si Pasencia Perez, mabigyan sila ng pagkain at suporta para maisaayos ang kanilang mga nasirang bahay. Kasi sa hirap ng buhay kung masira ang bahay ko, hindi na magagawa. Ako lang kasi dito. Hindi pa kami nakaka-recover doon sa nakaraang linggo, doon sa typhoon na Hiner, kung saan nag-declare nga tayo ng state of calamity. Ito na naman, definitely hindi na nila pakikinabangan yung mga appliances nila, mga furnitures nila, mga damit, lahat halos tanga-tangay, nangabasa. Umaapila po muli kami sa inyo sa anumang tulong na maibibigay nyo dito sa mga kababayan natin sa Hermosa. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Hermosa, Mike, ay hindi nga bababa sa 500 pamilya ang nakahawas ngayon sa iba't ibang evacuation centers sa munisipalidad at patuloy silang umaasa na sana ay meron nga tayo mga kapusong merong mabubuting loob na maaring magbigay ng karagdagang tulong para sa mga nasalantang mga kababayan natin ng baha dito sa Hermosa, Bataan. Mike. Maraming salamat, John Consulta.